Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome po muli dito sa ating Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po lahat sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, no? So mga kababayan, nandito lang tayo, no, sa parking structure habang yung mga kasamahan natin doon, no, nagsha-shopping, no. Yan, pasensya na kung may maririnig kayong bumubusina kasi freeway po yan, no. At sa tapat natin ay puro Tesla charger. Eh ako, sasakyan ko Tesla. Okay? So ang pag-usapan natin mga kababayan, itong magkaibigan. Ang magkaibigan na parehong biatch. Ang parehong magkaibigan na parehong mga demonyita. Okay, unahin natin si Sara Putit Duterte, ang inyong napakahusay na vice presidente. Napakahusay manggoyo. Napakahusay mag-deflect ng mga issue. Napakagaling magsinungaling. Oo, yun po. Diyan po siya magaling, no? Napakahusay ma-overhype ng mga kanyang followers. O, di ba? Napakahusay na leader ng mga fake news maker. Ngayon po, mga kababayan, meron po siyang bagong sinabi. Diyan po sa Politico, no, yung article diyan, siya po ay na-interview, no? Na sabi niya, hindi daw hihingi ng tulong o tatanggap ng tulong ang pamilya niya dyan sa mga supporter or mga followers. Kasi during that interview, may sumisigaw na mga followers niya na mag-aambag-ambag daw sila. Come on, dude. No? Do not magpaniwala sa mga yan, sa pamilya na yan. No? Baka yan, no, kayo wala na kayong makain, sila panay pa ang chicken joy. Di ba mga kababayan, baka sila panay pa ang mga rib-eye steak nila, kayo mga patay gutom. Di ba sabi nga ni Attorney Patay Gutom, nagugutom na kami, nahihirapan na kami. O nahihirapan ba kayo? Si Bato nga, panay lang ang barbecue. Yung latest na picture ni Bato, barbecue ng isda, nagigrill siya ng isda sa Cebu. Oh, yung ba yung nagugutom? Tingnan mo, ang dami-dami pa nun, mga kababayan. Oh, kaya wag kayong paluloko, no? Hayaan nyo ang Duterte na maubos ang kanilang kayamanan. Oo, sabi nila mahirap lang daw sila eh. Oh, bakit sabi ni Sara Duterte hindi sila tatanggap ng mga anumang donasyon? Maniwala naman kayo dyan. Paano nyo pa paniniwalaan yan? Sarcastic yan. Sinungaling yan, mga kababayan, no? Nagpapaawa effect lang yan. Sabi niya, yun daw ang napag-usapan ng kanilang pamilya. Di baling magbenta na lang sila ng kanilang mga ari-arian o yung kanilang mga gamit. Really? So anong mabibenta nyong gamit? O magkano ang bayad kay Nicholas Kaufman, yung inyong British Israeli lawyer? Magkano pa ang bayad nyo sa mga team niya? O, di ba? 5 yata yung tao legal team ni Digong. How will you pay them? Ha? So, ibig sabihin, kaya nyo naman pala. Dolyares, di ba? Ang sabi ni Roque, if you will remember, ICC di umano ang magko-cover ng legal fees ni Digong. Eh, hindi pa nga naaprubahan yun eh. Mga kababayan, hindi pa naaaprubahan yan. Iimbestigahan pa ng ICC ang yaman, ang assets ni Digong. Paano maaprubahan yan? Ang common law wife niya, ika nga nung mga followers niya, ang daming ari-arian. Ilang 7-Eleven ang pag-aari nila sa Davao City. O, meron pa yata silang gas station. Correct me if I'm wrong. O, di po ba? Biro nyo kung magkano yung sinasabi ni Roque na bayad sa mga abogado. 40,000 euros o ilang milyon yon, 2.4 million pesos. Meron kayong ganon every month? Mahal yan. International lawyer.
Oh, yung unang ang napabalita, $1 million daw ang talent fee ni Kaufman. Eh kung hindi man yon, sabi ni Roque, 40,000 euros, malaki pa rin. Saan kukuha ng 2 million every month ang pamilya ni Digong? Oh, maniwala kayong walang yaman yan? Come on, dude. Ha? Imposibleng hindi kayo manghihingi ng tulong. Di ba Michael Yang? Di ba Peter Lim? At yung sinasabi pa ni Trillanes na nag-bankroll ng mahigit sa 100 million sa BPI account nila. Ang sabi pa nga dyan ng politiko, magbebenta ng mga properties. Wow! O baka nga naman, yung common law wife ni Digong ay magbebenta ng properties. Baka ibebenta yung mga suot-suot ni build na mga bags, mga jewelry. O di ba? Pero kulang pa rin 'yan. Kasi kung 'yan ang pupunta sa full-blown trial, during the yung confirmation ng charges sa September 23rd, at isa lang doon na confirm na ginawa ni Digong, tuloy 'yan sa full trial. O hanggang kailan? Baka abutin ng 8 taon. Nako. Ang tanong, mamumulubi ba ang Duterte? Magkakatotoo ba yung nagugutom na kami? Nahihirapan na kami? Imposible. Kaya kayo maniwala kay Duterte, kay Sara Duterte na hindi daw sila tatanggap ng tulong. Yun daw po ang napag-usapan nilang magkakapatid. Paawa effect lang yan. Getting to the emotion of the people. Oh, hindi ako tatanggap ng tulong sa inyo. Maniwala ka naman dyan. Saan nakakapagtaka mga kababayan? Bakit siya ang nag-aayos doon? Bakit siya ang nag-intrimidida doon? Bakit hindi yung common law wife ni Digong? Diba? O, inari niya eh. Para sabihin niya, nagtatrabaho ako para sa sambayan ng Pilipino. O diba? Yung sinabi niya eh. Yun daw yung mandato niya as Office of the Vice President na kailangan kong tumulong sa mga stress, mga distress na OFW. Huwag nyo siyang ituring na tatay ko. Kaya pala siya ang tumutulong sa stress OFW. OFW ba si Digong? Di ba? Oh, sabi mo na lang, stress Pilipino. Really? Nasaan ang asawa niyan? Bakit ikaw ang nag-intrimitida? Siyempre, papogi points. Kayo naman, kailangan magtrabaho ang Office of the Vice President sa isang distress Pilipino na tatay niya, o di ba? Kaya hindi ka panipaniwala ang mga namumutawing mga statement sa bunganga ng inyong BP. Wala po 'yon. Kaya wag niyong paniniwalaan 'yan. Oo. Sabi nga nung tatay niya, ginajaming lang kayo niyan. Di ba? Galing sa mismong tatay niya 'yan. Ginajaming lang kayo niyan. O ano naman ang sabi nung nanay niya noon nung binibira niya si Trillanes? My mother even told me that I am heartless. O, biglang nagkapuso. Di ba? O, sabi ko sa inyo, ginajaming lang kayo ni Sara Duterte. Paniwalang-paniwala naman kayo. O, di ba? Tingnan nyo, sabi niya, thank you daw kay... may maingay. Thank you daw kay BBM. O, sabi niya, nung binalikan siya ni BBM na glad I could help, hindi niya alam sarcasm, napikon. Kung ano-anong pinagsasabi, wala talagang konteksto ang pusit ninyo, no? O, di ba? Paano yung paniniwalaan yan? Ginajaming lang kayo niyan, pinasasakay lang kayo. Oo, ang ngiti niyan, ngiting demonyita. Oo, sabi niya, thank you pero sa likod-likod niyan, animal ka. O, di ba gano'n? Isip bata. Daig niya pa yung 5-year-old mga kababayan. O. Now, punta naman tayo dyan sa kanyang kabiyak. Oo, yung kabiyak niya sa kalokohan. O, yung kanyang best friend. Biruin mo sabi niya kay Amy. Yung kay Amy daw, tinanong siya, ano po ba ang relasyon nyo kay Amy Marcos? Sabi niya, hindi ko alam. Either nagplaplastikan lang kami o totoong magkaibigan kami. Tignan mo mismong siya. Di niya alam
Kung nagplaplastikan lang sila o magkaibigang tunay sila, sa aking opinion, nagplaplastikan lang kayong dalawa para malaman nyo kung sino ang makakapuntos pa sa inyo. Pero kayong dalawa, kayo yung epitome ng kabiyats-biyats. O si Amy Marcos, mga kababayan, ha, nagpupumilit. Isa rin yan, nagpapapansin. Ha? Gusto niyang ituloy yung hearing niya kasi po, yung kanyang hearing para pong daig pa yung lamay ng patay. Oo. Napakatahimik. O sabi nga ni Peter Alan Cayetano, parang birthday party na nilangaw, walang umaten. 'Di ba, Peter Alan? Ano ba 'yan? Biblical ba ang dating? Ha? 'Di ba alam mo 'yon, yung parable na inimbitahan walang dumating kaya ang inimbitahan niya yung mga street dwellers. O sana ganun din ang ginawa ni Amy Marcos. Inimbitahan niya na lang yung mga diyan, yung mga street peddler. Para naman masabi, may audience. O ngayon si Amy Marcos, mga kababayan, ayaw tumigil, nagpupumilit. Oo. Nag-set siya ng third hearing para daw paatinin ulit yung mga cabinet members ng Pangulo na gusto niyang imbitahin. Di sige, wow, no? Talagang pinipilit niya, gusto niya may mapanagot siya. Gusto niya meron siyang mapagalitan. Gusto niya merong masigawan si Bato. Gusto nila may makontempt at makulong na cabinet member ng Pangulo. 'Di ba? Neck mo ay ni Manotok. Oo, neck mo. Sige, i-contempt nyo lahat para magkaroon ng constitutional crisis. Ipasabpina nyo lahat, ipakulong ninyo, constitutional crisis. Mas maganda yata 'yon, no? Mas maganda siguro 'yon para malaman natin kung anong gagawin ng executive branch, anong magiging desisyon ng Pangulo. Tandaan ninyo, ang Pangulo is governing the country in the rule of law. Kung mangyari man yan, o sige, mangyari ang dapat mangyari. Pero tayo po ay sa side sa executive department. Biruin nyo, kaya nyo palang magpa-hearing pero ang dami nyong dahilan pag impeachment trial na. Ayaw nyong buksan pero ang hearing inuulit-ulit nyo. Kasi bakit? You want to take over the seat of power. It will not happen. This is no longer the 1986. You guys are just fishing. And you cannot fish, then you keep coming back. Sabi nga, the fishing ground is closed. O, bakit kayo nagpupumilit? Ha? Ikaw ay may manotok, ha? Kung sobrang pikon na pikon ka, ang gawin mo na lang, magreklamo ka sa tamang pamamaraan. Kung pwede mo silang idemanda mo. Kung pwede silang ipunta sa ombudsman o sandigan bayan, doon kayong mag-file. No? Hindi yung nagpapaawa kayo sa media. Tandaan ninyo, mga kababayan, yung ginagawa ni Amy Marcos, wala na pong basehan yan. Hindi po taong bayan ang gustong makaalam nung ginawa nila nitong sa executive department. Gusto niyang saklawan ang national security ng bansa. Gusto nilang malaman yung mga security details para po ma-inform sila at i-inform nila yung mga kakampi nila ng mga DD shit, no? Para malaman nila ang galawan ng gobyerno. Pero mautak ang Pangulong Marcos. Tandaan niyo nung nag-invoke ng executive privilege si Digong nung time niya para i-shield ang DOH at ilang kabinete ng gobyerno tungkol dito sa Parmali scam na ito. Nagsalita ba si Bato? Nagsalita ba si Amy Marcos? They are already senators during that time when Digong is a president. Diba? Kaya nga kayo nagsisik ng re-election Kailangan kayo naging senator 2016. That time Digong also won the presidency. Bakit hindi kayo nagdadaldal? Ha? Bakit hindi kayo sinabihan si Digong, Mr. President, bawal po yun. Kailangan paatinin mo yan. Mandatory po yan. It is within our bounds of constitutional duty. It is within our power as congressional body. Pero hindi. Natamilmil kayo. Ngayon, ang Pangulong Marcos, kapatid mo pa ang Pangulo, ay may manotok. Pero isa ka pa pala sa gustong mag-destabilize ng gobyerno ng kapatid mo. Nakakahiya ka. Kababaing. Yan. Ayan po, mga kababayan. Nagpupumilit po si Amy Marcos.
ang third hearing niya ay April 8. Tignan natin kung may mga aatin tulad ng sa DILG, DOJ, DND, ang mga kapulisan. Tignan natin kung ano ang magiging desisyon ng punong ehekutibong si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.